At nagkaalaman na nga ang pinakamalakas sa kani-kaniyang diskarte. Walang opening theory, 2026 World Champion Freestyle Fisher Random. Yan po, no? 2 games ang i-analyze nating matindi dito. At bago yan mga kamatsas, bigyan ko kayo ng puzzle. Ayan, hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play mga kamatsas. Laro ito walang iba kundi ni Queen of Chess, Judith Polgar. It's white to play. Ano kaya ang pinakamagandang ginawa niya dito? At sa ayaw at sa gusto ng black, natalo. Yan. Okay po, lapag nyo lang ang inyong kasagutan sa comment section below. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, napakadali lang po. Downloadable sa Play Store at App Store. Grab yours now. Free lang po ang paggawa ng account dito. Unahin nating i-analyze ang umaatikabong bakbakan sa pagitan nila Magnus Carlsen at Uzbekistan #1 player Abdu Satorov dito sa kanilang semifinals. Ang ginawa ni Abdu, nag-B3. Kumbaga sa chess po ay Larsen opening yan. At teka muna, ano ba ang tumama sa position ng real chess dito? Rook H1 lang. Ano pa ba? Wala na. Lahat randomized na. Isa lang po ang tumama. Okay, at in F6 dito ni Magnus. Agad niyang kinontra ang malakas na diagonal ng bishop. At nag-C4. B5, binasag kagad. Common nandito ang tore, may depensa naman. Binasag kagad ni Magnus. At kinapture lang. Rook takes B5. Ang agang nakalabas ang tore. Oh. F3. Ayan. Dito po kasi sa Fisher Random, kailangan matalas ang mata mo. Alisto. All times. Ika nga. Ayun, oh. May mga pressure na gano'n. Halimbawa, biglang umalis ang knight. O, di makukuha yung pawn. Yan. Pero hindi pa makukuha yan kasi depensado. At nag-E5. Ayun. Siyempre, ganun pa rin. Parang chess pa rin. Ano? Controls the center. At nag-knight G3. Ayan. Unti-unti nang naglalabasa ng mga pyesa. Develop. Principle pa rin yan eh. Knight E6. Queen F2. Queen F7. Pagkaganyang nagkikita na. Magkakasling na yan. Bishop C2. Okay. Ay, oo. May balak. No? Pressure doon. Nag-C5 muna. C5 para talagang, ayun, parang Maroxy bind, no? Yung kinokontrol, ang sarap lundagan ng knight sa D4. Yan po ang plano ni Magnus. Bakit niya tinirahan ng C5? At nag-E3, agad kinontra ni Abdu na wag makatungtong ang knight sa D4. At nag-E5 na. Yun nga lang, talagang napakainam po ng ganyan ang sentro. Ang ganda eh. Knight CE2, develop. Knight E6. Ang ganda ng developments naman. Ayun, nag-castling na. O, teka muna mga kamatsas, ano? Castling. Parang normal na castling kingside lang. Walang hiwaga. O, ganun din, di ba? O, wala eh. Usually, yung mga may hiwaga, yung king nandyan, itatouch doon, tapos iisod ang paganyan, ano? Pero dito, walang hiwaga eh. Oh. Talagang real castling talaga ng chess eh. Nag-F4. Ayan, para bungiin ang very solid center. Gusto dito ni Abdu Satorov sirain ng napaka-solid. Ang tibay kasi ng sentro ni Magnus. Dini-4 lang. Talagang wala. Talagang gusto niyang parang gustong ilibing ng buhay yung bishop talaga. Walang ka-function-function. Baradong-barado. Nag-B4. Ayun. Sa kagustuhan po ni Abdu Satorov na sa pamamagitan ng B4 na yan ay lumambot yung pawn sa D4. Lalambot eh. At the same time, may nakikita rin po ko, halimbawa pag kinapture yan, may option ang white to play bishop B3 para makapaghatid din ng pressure sa diagonal na yan sa isang banda. Ano ginawa ni Magnus? Kinapture niya lang. Pinatulan niya lang. Nag-F takes E5. F E5. Ayun, nag-Queen E1 umiwas muna. Kala ko nga makikipag-Queen to Queen eh. At nag-Bishop F6. Ipinangsangga ang Bishop. Medyo passive nga naman. Pag-angat, nakatulong pa, no? To control the center. Kinain. Kain lang. Bishop B3. Ayan na nga po yung aking nabanggit kanina. Na medyo nakakailang, annoying ang Bishop na yan. Teka muna mga kamatsas, ano? Teka muna. Okay, gets ko na. Kasi kala ko kasi may ganun eh. Imagine niyo po kakainin ko ng knight. O, kala ko may ganun kasi nga, common na kapin, kaso kakainin lang. Pagkain, may check pa. Hindi pala makakain kagad yung queen. Okay po, so ano lang, kumbaga parang inano lang po natin, tiningnan lang natin. Okay, balik tayo. Bishop D5 ang ginawang pangsangga ni Magnus sa very annoying na nakakailang talaga yan. Ayoko rin ng ganyan eh. Takes. At ayun, bumigay na nga lang yung pawn sa B4 dahil nawala na yung tore sa B file.
at nag-h5 yan. No? Yan ang mga binibiling tira kay Magnus talaga eh. Nakita niya kasi na yung knight ay possible na atakihin, papangitin ang posisyon sa pamamagitan ng h4 na yan. Pag tira ng h4, imagine niyo yung knight bababa. Ang pangit lalo, no? Mapapasive, walang gamit, maiipit. Nag-D3 dito si Abdu ayun at nabigyan po ng bad move no yung tirang yan. Pero nakikita ko dito, ang basa ko kaya ginawa ni Abdu Satorov pag in H4, magna knight E4. Diyan po pupunta sa gitna. Yan naman ang nakikita kong basa ko dito. Pero kung accurate pag-uusapan natin ay knight F4 na pala ang tira dito. Yan po no, mas maluwag. Oo nga no, imagine niyo knight F4. Mas maluwag. Pero nag D3, H4. Ayun, tinuloy pa rin ni Magnus. Yun nga lang, ang gusto po ng computer dito ay queen to G6. Atakihin muna yung pawn sa D3. Yun, queen G6 sundot muna. Yan po ang gusto ng computer. Parang, and then mag-H4 later on. Okay, pero nag-H4 kagad, knight E4, kinain-kain, at nag-rook E5. Okay, napakadaling intindihin ng tira ni Magnus. Ano plano? Para kainin ang pawn sa E4. No? Pero sa computer, bad move dapat daw rook G5. Yun, mas gusto ng computer stockfish na pag initan, i-pressure yung pawn sa G2. Oo nga, no? Pagkatira dito, may nakikita akong queen G6 eh. Nadodobli ng atake doon tapos mayroon pang tipong mga atake din na mapapabagsak yung pawn sa E4 sa isang banda. No? Rook G5, queen G6. Pero direct to the point si Magnus, rook E5 to pressure the E4. Nag-queen B1. Accurate naman po ang binanat dito ni Abdu Satorov. Depensa sa pawn E4. Accurate, ano? Queen G6, dinagdagan ng atake and the queen B3. Yun lang. Diyan kumabyos. Pag sinabing kabyos, sumablay. Ayun. Ang tama naman daw ditong follow-up is knight takes D4. Ayun. Gusto nang kainin yung pawn sa D4 na yan. At kitang-kita sa evaluation bar, walang ganung kalaki na advantage si Magnus. Slightly better lang kung kinain. Pero dahil nag-queen to B3, yun, no, tumaas ng tumaas ang evaluation bar. Sinimplihan lang po, king H7. Wala na namang hiwaga dyan. Kasi napakasimple, no? Para ma-move away from pressure ng diagonal pin. So, king safety lang. Iwas lang muna para mamaya yung knight makagalaw ng tama. Ayun na, saka kinain. Knight C5 naman ang ginawa ni Magnus. Ayun, sablay din po. Dapat daw ang tira ay rook G5. Ayun. Ha? Talaga? Silipin ko lang mga kamatyas na medyo na ano ko rito, na intriga ako, no? Pag kinain ito, ay hindi kakainin yun. Aw! Grabe. Yun ang hindi ko napansin. Napaka-tricky pala nito. May bishop D4 check, oh. Talo ka agad ang puti. O halimbawa, kainin ng bishop. May kain doon, talo ka agad. Saka pala magkakakonek-konek yung ganun papuntang matyas. Ang white, grabe. Gravity. Ayun, ang hiwaga doon. Ang tindi, ano? Balik tayo. Kaya pala rook G5 ang excellent. Pero, nag-knight C5 si Magnus. Nag-queen C2. Talagang hindi na makita rin ni Abdu Satorov. Ang queen H3 naman na perfect move dito sa position na to, queen H3. Okay, dahil nag-queen C2, ayun mga kamatyas, merong brilliant, excellent na ginawa dito si Magnus. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po ang napakagandang bira. Kinapture lang ng tore ang pawn. At kapansin-pansin dito, hanging ang knight sa C5. Bakit pinapakain? Pero nag-rook C4 lang si Abdu Satorov. Hanggang sa mga pagkakataong ito'y hindi ko pa maunawaan. Bakit kaya? Pag kinapture yan, ay may H3. Biglang ganun lang, parang tahimik lang. Ano? Okay, threatening matyas. Threatening matyas. O paano kung mag G3? Sabay gaganon lang, ay mahirap. Parang tahimik yung execution, ano? Pero kita ni Magnus yan, kaya niya ginawa yan eh. Tahimik lang, parang tahimik. Saan ko lalagay ang queen? Pagpalagay ng lagay natin sa, kasi kakainin yung tore eh. Lagay nga natin dito. Halimbawa, bishop takes B4, queen takes B4, tapos anong gagawin? Anong kasunod?
Rook takes F1, King takes F1. Ang layo pa rin ng Queen F7 check. Ay, ayun, gets ko na, dun pa lang papatak. O, gets na. Pag King G1, may Rook E1. Hindi, may Queen. Teka muna. May Queen. Pagka gumanon, kakain pa muna doon. Threatening matches doon. Ang haba! Ang haba, grabe. Pero, sa kabila ng mahabang variation na yon, akalain nyo kalkulado. Nakalculate yun ni Magnus, no? Galing naman nun. Tumbukan yung rook takes. Nakalculate niya pagka ganito. Nakalculate niya yun. Pag kinain, eto tira. Galing. Talagang grabe talaga. Malalim talaga magbasa ng position. Napa-rook C4 si Abdusattorov. At ayun, accurate talaga eh. Kain and rook F1. Ganoon and ayun. Another brilliancy price move na naman. Knight D3. Threatening matchas sa E1. Paano ka mananalo sa ganitong tao na kung bumitaw ay brilliant talaga pang computer ang tira? Face-to-face tournament po ito. Hindi to online ha. Face-to-face na ginanap sa Germany. O threatening matches doon. Ang ginawa, nag-G3 para pag-check doon, makatakbo, may pasingaw. O pero huling bitaw mga kamatsas, talagang walang katakas-takas dito si Abdusattorov. Pagtira po ng Queen F5, check, resign. Bakit po nag-resign? Kapag nag-King G2, may push. Kapag kagumanon, may check, matchas. Grabe, no? Ang masaklap pa nito, huwag mo na kayo aalis, mga kamatsas, ha? May last game pa, championship, Fabiano Caruana and Magnus Carlsen. Okay, oh. Paliwanag ko lang sandali ito. Pag naman nag-Bishop F2, may Rook E1 check pa rin. Hindi pwedeng kumapture dahil nakapin and H3. Nako, matchas pawn pa ang kauuwian. Mamaw ka talaga, Magnus Singh. Mamaw! Okay, eto naman po. Dahil ni-knockout niya si Abdusattorov sa score na 3-1 sa 4 games, 2 tabla lang ang inabot ni Abdusattorov, no? At 2 talo, kaya 3-1. Fabiano Caruana, hindi na po bago ito. Lagi na lang championship sila. Tingnan natin ang napili nating best game. Black uli si Magnus dito. Fabiano Caruana puti. At tingnan nyo po ang randomized position. Ano ang tumama sa chess? Knight sa G1. Rook sa A1. Meron pa ba? Wala na. 2 pyesa ang tinamaan. Tapatan lang naman po yan. Pareho lang tapatan ng pyesa. Nag C4. Kumbaga sa real chess po, yan ay English opening. Okay, yun oh. Yan ang randomize eh. Yan ang Fischer random eh. Tingnan nyo. Unang tira pa lang mga kamatsas, may threat na kagad. Pag malabo mata mo, makakainan ka kagad eh. Ganyan kasaya rin ang Fischer random eh. In F5 kagad ba? Kumbaga sa chess, Dutch opening to ah. Pag F5, binarahan kagad ni Magnus ang threat. F4. Okay. Nag C6. Parang pareho lang. Kulang lang C5, pareho na eh. Nag E3. Nag E6. Nako. Again, importanteng laban po ito ha. $100,000 US. Mahigit 5 milyong piso ang value ng laro na itong ina-analyze natin. Championship ito. World Championship ng Fischer Random. Knight F6. Knight F2. Bishop H5. Okay, labas, pressure. Wala pa ako nakikitang medyo gulo-gulo, no? E4, normal pa yan. Develop. Knight F7, develop. H3, ayun. So, siguro sa isang banda, si Fabi ay nagbabalak mag-G4 mamaya pero hindi pa pwede dahil napakarami pang bantay. Nag-A5 muna. A5 para makapigil sa B4. Baka mamaya mag-expand ng space sa queenside. Nag-G4? Ha? G4? Bakit? Kasi may bawi doon. Lalim Kinain lang, kain. Kinain lang, kain. Ayun ang sinasabi ko, okay? Kumbaga, na-calculate dito ni Fabi na kahit magbigay siya ng G4, kain-kain, pero may bawi naman siya sa H7 at mayroon pang pressure, may threat pa sa G7. Bishop F6 muna, depensa si Magnus. At nag-Queen D3, okay, balik lang. Kasi possible kasi mag-Bishop F5 dito mga kamatsas, ma-threat yung Queen. Kaya bumalik lang muna, nag-D5 na. Siyempre, ayan, ang hinahanap ko dito mga kamatsas yung position na talagang masasabing malapit na sa chess, no? Yung middle game na ng chess ang pinanggalingan. Kasi sa opening wala talaga eh. Rumble, halo-halo talaga eh. Kinain lang, takes. Binuksan yung king Knight H4, ayun. Diyan sumablay si
Caruana. Pagkalaban mo si Magnus, hanggat maaari huwag kang sasablay. Natatalo rin naman si Magnus, huwag ka nga lang munang sasablay. Pag knight h4, bad move. Dapat daw po accurate ang knight pinapapunta sa gitna. Oo nga naman. Oo nga naman. Di ba madalas sa knight, yung e5 ang nilalagay ng... Diyan nilalagay yan para malakas Pero nag-knight h4, kinain. Ayun, sablay din si Magnus. Dapat daw po tira ay bishop h3. Rook g1 tapos queen c7. Aw, ang lapi ang lalim. Okay, kain bishop h4. Ayun. Ay, grabe. Tingnan niyo po ang evaluation bar. Aray ko. Grabe namang pagkalaking pabor naman yung tira na yan. Sama naman, blunder ratios dapat nilagay dyan. Hindi lang bad move. Tingnan nyo. Dapat daw ang tira castling. Paano magka-castling? Itatouch ko to dito. Ayun. Okay, natuto na naman ako. O yan, layo niya, no? Touch the rook. O yun. Castling kingside ang lalabas. Alright, pero hindi nga po ganun ang ginawa. Ang ginawa ni Magnus, kinain. Check muna, good move, tempo, angat. Check muna, good move, takbo. Kinain. Naku po, grabe. Unang tingin pa lang, peligro na ang king ni Magnus. Pag nakalusot pa ang king ni Magnus dito, talagang napaka-buenas na, swerting-swerte na. Nakaangat na, oh. Nag-rook C1, King D2, Rook C8, sorry. Queen A7, F5. Talagang binasag-basag na talaga ni Fabi. Nag-Queen A6, syempre habol-habol dito ng masimplify kasi under attack si Magnus eh. Queen B3, genius din si Fabi talaga. Ayaw niya. Rook C4. Tingnan natin ang defensive skill naman dito ni Magnus kung paano siya makakasurvive sa kanyang losing position. Rook C4, kain. Queen D1. So, lilipat naman dito. Naku po, lakbay aral ang king talaga. C3 check. Wala na. Nagwawala na dito talaga si Magnus. Hinain. Knight D6. Queen G4 check. King D5. Takbo hanggat may lupa. Rook F4. Okay. Queen C4. Pag check, bababa lang, no? Queen G2 check. Obligado bumaba dyan. Check ulit. King D5. Check ulit, King E6, Queen B1. Ayun! Ayun! Umangat ang evaluation bar na halos equal na isang tira lang. To maintain the high decisive advantage score, dapat daw po ang tira Queen H3 check. King D5, Queen F3 check. King E6 sabay Rook E4 check. Ay, yun ang mabigat. Panalo si Fabi kung makita ito. Check, tinan nyo Ganda yan pala dapat ang winning. Pag kinain to kain. Kasi anytime na bumaba kasi, may kain doon, kuha rin ng tore. Lalabas one piece down. Patay, talo. Obligado dito. Tapos may bishop G3 check. Aray ko. Bababa pwersado, sabay may kain doon. Yun ang hindi napansin ni Fabi. Panalo. Panalo dapat yung gantong position. Mabilis. Pero nag-queen B1. Pero ang idea niya is mag-check doon. May silip din doon ng check King D7, di pa rin makuha dito ni Magnus. Hindi niya nakuha ang right defense to play G5 daw. Ang bigat nitong tirang to. Ang bigat ng tirang yan. Pero nag King D7, E4, ayun. Sunod-sunod din ang sablay dito ni Fabi. Grabe talaga, napakaswerte talaga ito ni Magnus. Magaling na, swerte pa. Nag-Rook E8, atake sa pawn, at nag-Bishop G3. Bagamat ang sarap sanang itira ng E5, kaso kakainin lang mga kamatyas. Pag kinain, may kain doon. Baliktad kagad. Talo kagad ang puti dyan. Grabe, gracious. Pero nag-Bishop G3. Ayun, at nag-G5. Ayun na nga. Grabe, no? From super losing, naka-recover. Rook F8. Inagaw po ang... Grabe, natitibayan ako sa night na to. Napaka-astig, ano? Pag Rook F8, hindi makain-kain ni Fabi kasi po check. Susundot ang check. Diba? Ang sarap sanang kainin, sabay may kain doon. Pero hindi nga makaporma kasi pag once na kumain yan, check muna, paka-imagine nyo po. Una pang mamamatchas ang White King. Nag-Queen B3, ayun. Wala na. Tuluyan pa ngang bumigay si Fabi. Aray ko, ang tawag dito, Queen F1, good move. Grabe talaga si Magnus. Palos ang tawag dyan, palos. Napakadulas bago mahuli. Queen D5, ayun, atake, and then, wala na, bumigay pa nga. Queen G2, check, King D1, Rook F1, bumigay pambigla, nakakapanghinayang.
malaking isda na, pagkalambat, halos suot na sa lambat nakawala pa rin, palos talaga sa dulas. Losing na. Resign po si Fabi. Bakit? Only move is to cover. Mayroong kahit i-queen F2 na lang daw po. Astig yung knight walang ka-check-check everywhere. And threatening Matias, last move. No? Hindi na kailangan kainin to. Dito lang, Matias na. Woo! Perfect talaga. Grabe si Magnus talaga. Alisin mo ang opening battle. Kahit na kanya-kanya pa rin. Talagang napakahusay niya talaga sa kanya-kanyang diskarte. Built-in talaga ang chess sa kanya. Parang sinabi ni Kasparov nung araw, nung prime niya, chess is designed for me. Mukhang si Magnus yata ang nalipatan ng ganon. Chess is designed for Magnus. Wala nang opening, losing na, nabuhay pa sa ganda ng depensa. Grabe, Fabiano Caruana pa kalaban yan, ha? Grabe talaga, nakakabilib talaga ang kakayahan nitong taong ito. Sana makakuha man lang ako ng konting lakas nito. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang pagtatapos ng Freestyle World Championship. Sana si Wesley So makita natin sa mga susunod mga kamatyas. At magpakita uli siya ng pangalawang world title sana sa freestyle. Kasi siya ang kauna-unahang Fisher Random Freestyle World Champion Tapos nawala siya dito. Hinahanap siya ng marami mga kamatyas. Bakit sa kabila ng siya kauna-unahang nag-world champion dito pero ngayon wala na siya? Ano ang mayroon? Ito ba ay bunga ng politics or talagang by qualifications and elimination hindi talaga siya nakalusot? Lapag nyo lang po sa comment section below. And don't forget to subscribe mga kamatyas. Pa-subscribe po and click notification bell all. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.